Hello, magandang umaga po. Isa na naman ang vlog natin na medyo maganda itong pag-isipan. Ito yung bibigay lamang ako ng opinion. Nasa inyo kung ibang opinion nyo, pero pwede nyo pag-isipan. Kasi po, ang aking opinion po ay nagpapakita po sa ngayon na si ang impeachment laban kay Sara Duterte ay bababaliwala. Bakit? Wala na pong authority ang House of Representatives na mag-prosecute. Bakit? Isa lang po ang dahilan. Ang Kongreso na may authority na mag-prosecute po ay tapos na, patay na. Yan po ang Kongreso ng 19th Congress. Yan po ang Kongreso ng 19th Congress ang may authority na magpatakbo ng kaso at magpresenta ng ebidensya laban kay Sara Duterte sa kanyang impeachment complaint. Inaprubahan yan noong 19th Congress ngayon na matatapos ngayong June 30. At papasok yung 20th Congress sa susunod. So, ang tanong, kasi bago ng mukha nun, bago ng katawan, bago ng tao, bagong authority yan. Kung bagong authority, wala na yung authority nung una. Hindi nila pwede ipagpatuloy ngayon yung ngayong kongreso, yung dating authority nila to prosecute. Alam mo, sa mga authority po, sa mga kaso, pag-usapan natin para maintindihan ninyo. Ano bang authority na tinitingnan sa bawat kaso? Sa isang kaso, may akusado, kagaya na may authority ba sila sa akusado? Yan ang unang tanong. Kailan magkaroon ng authority sa akusado? Kung babasahan na ng reklamo ang akusado, ay saka pa lamang magkakaroon ng authority to try. Ibig sabihin sa Tagalog, meron ka ng kapangyarihan na lilitisin yung tao dahil nabasahan na ng kaso laban sa kanya at nasunod na yung utos ng konstitusyon na lahat ng mga tao na kinakasuhan ay dapat bigyan siya ng impormasyon kung ano ba talaga ang kaso laban sa kanya para mabigyan siya ng pagkakataon na pinakamatalinong depensa ay magagawa niya. Okay? Yan po yung unang authority. Authority over the person of the accused. Number 2, authority. Authority to the subject matter. Subject matter po ay impeachment. Ang impeachment po ay subject matter na binigay ang kapangyarihan sa House of Representatives. So pag sinabi niya binibigay sa House of Representatives, yan po yung authority na sa panahon na yan ay ang problema lang ay kung authority, meron pa ba silang authority, no? Yung authority, meron silang authority sa impeachment kasi binigay ng Constitution yan. Basta culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, treason, bribery, at other high crimes. Yun po ang 5 basihan. So, kay Sara, ang kinaso nila ay tinawag na culpable violation of the Constitution, yung at saka at saka breach culpable violation at saka betrayal of public trust kasi daw tinakot niya si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at saka si speaker na ipapatay saka sakaling siya patayin. So, ang isa pang subject matter la yung confidential fund, yung ibig sabihin nun ay other high crimes, corruption yun. So, ngayon ang isa pa, yung may bribery daw, binigyan niya sa ending envelope yung 3 official ng DepEd na ang depensa naman ni Sara dyan, nanggaling ang pera doon, mayroon siyang pruweba na video na nakarecord na tinawagan siya ni Lisa Araneta Marcos na ibibigay sa 3 official ng Department of Education. At ang 3 official po ito ay official ng head ng procuring entity, HOPE, tapos head ng Bids and Awards Committee at saka yung official or chief accountant ng Department of Education na siya mag-certify kung may pera o wala. So, ibig sabihin, patungkol sa bidding yun. Walang ibang kinalaman. Ibig sabihin, kung totoo sinabi ni Sara Duterte na mayroon siyang video na kay Lisa nang galing yun, patay si Marcos dito tsaka si Lisa. So anyway, marami pang subject matter na ginawa na mayroon pang SALN. Ang SALN ay pwede mo masasabi na violation of public trust, betrayal of public trust kasi nga hindi mo
hindi mo sinabi sa tao kung ano ng iyong mga kayamanan. So, salin is a statement of assets, liabilities, and net worth. So, ano pa? So, ngayon, lahat ng tanong, yan mga subject matter sa Constitution ay kapangyarihan yan ng House of Representatives. Ang kasunod na jurisdiction or authority ay authority to file the case against Sara. Meron bang authority to file the case ang Kongreso sa 20th Congress? Kasi sila na po ang mag-prosecute. Authority to prosecute hinanap dyan. Ang authority to prosecute at to file ay nangyari yon sa 19th Congress sa ngayon. Patay ng Congress sa 19th, ang kasunod sa June 30 ay 20th Congress. So, walang authority ang 20th Congress. Patay. Yan po ang tanong, opinion ko dyan ay, opinion ko lang yan ha, huwag kayong maniwala sa akin, opinion ko lang yan. Ang opinion ko dyan ay, doon pa lang ay, sigurado ako magki-question ng abogado ni Sara yan, magsasampa sila na bagong case na patigilin ng impeachment dahil wala na pong authority ang mga members ng Congress, yung mga prosecutors sila ni Luistro, kasi bagong kongreso na ito, wala na silang authority na mag-prosecute. Yan po ang isang dahilan. Isang dahilan ko po ay ang Senado sa ngayon ay hindi po Senado sa 20th Congress. Yung Senado sa ngayon, iyan lamang po ang may kapangyarihan o authority na maglilitis at magbibigay ng decision. Yung kasunod na Senado ay bagong 24 Senate seats na kinukompose ng 12 bagong senador at 12 datihang senador. At ibang senador ngayon, ibang senador sa 20th Congress. So therefore, wala ng power ang Senado sa 20th Congress na tatanggapin ang kaso at lilitisin at husgahan. So yan ang pangalawang rason ko, pero opinion ko lang yan ha. Please don't believe in me fully, pero ano yan, substantive argument yan. That theory is founded on a legal doctrine and legal principle. So next is, ano pang dahilan na wala ng jurisdiction yung impeachment court? Pati yung Kongreso na impeachment prosecutors, wala na rin kapangyarihan magsampa ng kaso at mag-proceed, at wala na rin kapangyarihan ang Senado sa pagtanggap. Bakit? Kasi nalabag po yung utos ng konstitusyon na isang impeachment complaint lamang ang pwedeng isampa sa isang taon. Noong December 2, tingnan nyo yan, nagsampa ng unang impeachment. Ang nagsampa noon ay grupo ni Percy Sidanya ng Akbayan. Ang December 4, nagsampa naman ng pangalawang impeachment. Bawal na yon. Sa kaso, titingnan mo, sinampa po yan ng Makabayan Party Lists, congressmen na sina Raul Manuel, si Arlene Brosas, at saka si ACT Teachers Party List na Franz Castro. Tapos yung pangatlo, December 19, sinampa naman ng grupo ni Congressman Gabriel Bordado ng Naga City. So, tapos ang nakalagay po sa Constitution natin, sa loob ng 10 araw o session days, ay kailangan sa araw na pagtanggap ng impeachment complaint, ay ihatid mo na, ibigay mo na kagad sa speaker, sa office of the speaker. So, yung unang complaint, dapat December 12, na ibigay na. Ang tanong, binigay ba? Hindi. So, wala. Ibig sabihin, dismiss yun. Ang pangalawa, December 4, dapat December 14, na ibigay na. Ngayon, ang ibig sabihin, parang dismiss lang yun. Ang December 19, dapat ibigay, dapat December 29, ay dismiss na yun kung hindi na ibigay. Pero ang ginawa nila, ganito, noong February 5, 2025, nagpimirma sila ng pang-apat na impeachment complaint. At sila, inaprobahan nila sa plenaryo, silang lahat, pati yung nagsampa ng reklamo ng impeachment sa December 2, December 4, at December 19, ay pumayag na yun na lang endorso nila. Kaya nag-freeze ako. Sa huli na sasabihin ko is, yung nung ginawa nilang February 5, ay nagdesisyon sila na ilagay sa archive yung tatlong naunang impeachment complaint. Yung panghuling pang-apat ay yun na lang ipinurward nila sa Senado. Ang tanong, pwede ba yung pang-apat? Ang sagot ko lang yun, ay hindi na pwede. Bakit? Yung pagpadala nila sa archive o sa cabinet,
nung tatlong complaint ay good as dinismiss nila yung kaso. So, sa batas ng konstitusyon, dinismiss mo man o hindi, isang beses ka lamang pwede magsampa ng impeachment complaint sa loob ng isang taon. So, ladies and gentlemen, hindi ko lang pinag-usapan dito yung merito ng kaso kung guilty o hindi si Sara. Ang pinag-usapan lang natin kung mayroong kapangyarihan ba na maglilitis pa sa ngayon ang Senado. Okay? Una, samurai. Kung ang Senado sa sunod na taon at saka Kongreso sa sunod na taon ay iba na, 20th Congress na, hindi na siya ngayon. So, patay na po, kumbaga parang special power of attorney ng isang tao na binibigay sa isang tao ng authority na ibenta ang lupa niya. Pero kung namatay yung nabigay ng special power of attorney, wala na rin siyang kapangyarihan magbenta. Parang gano'n lang po yan. Okay? So ngayon, ang isa naman, katwiran ko ay sa loob ng isang taon, isang complaint lang pwede may sampa. And the fact na yung pang-apat na complaint na sinampa nila, pang-apat na, hindi na po pwede. So hanggang dyan lamang po at magandang umaga po sa lahat. So ngayon, isa pa pala, no, speaking of BBM, siya na rin mismo ang ayaw, nagpahiwatig. At saka si Tambaluslos, wala nang gana. Hindi nila pa kasi, unang-una kita nila, talo sila sa election. So, ergo, iyak na naman ang mga pinklawan sa paliwanag ni host. Okay, Marlene Taferner, I think si BBM mabait ang nakapaligid lang sa kanya, power pwede. O nga, na ihilin bagyo, na imbaga bigat. Siyempre may paabak, didiis ka na kalbo. Hindi naman ako didiis. Talagang sinasabi ko lang kung anong totoo. Ha? Hindi na ibig sabihin pag iba ka lang opinion mo. Ano? Ayan ang opinion ko na legal opinion ko po, Bernard. So, MG41, tapos Teresa Verina, good evening to our brave and intelligent attorney, engineer, now vlogger, more power. Salamat po, Teresa Verina. Argo, yan ang hindi bayarang vlogger, patas magpaliwanag. Bernard Shaw, ay bahala ka dyan kung didiis ang tawag mo. wala kong pakialam. Jeneline Andrade, attorney, sakali mag-acquit si BP, anong pwedeng mangyari sa mga taong nasasakdal siya? Pwede po silang kasuhan ng perjury, pagsisinungaling. So, Argo, let's support Indian Dr. Toto. Bigyan niyo naman ako ng pasahan niyo ako, tapos bigyan niyo ako sa aking, kasi kailangan ko pambayad ngayon, mag-file ako ng petition para habulin itong overvotes. Wala akong pambayad, 10,500 pa naman sinisingil ng Comelec, kada kaso. So, Fox and Funny, TV 123, God Save the Philippines. Tapos, Argo, like guys, Hermoso Delfino, Senate jurisdiction on Sara is impeachment has expired. Tama. Expired mo ang tamang term. Johnny Gargarito, Doc Bertini, Catalonia Housing for President 2020. Kalabanin ko talaga si Sara nito. Dr. Toto Housing, hello. Hello host. So ngayon, sino pa? Si Argo, salamat po sa palipad mo. Si Rafi Tulfo, Pulanggit. Tapos, Pastor Elia, Shalom. Taliana Gold Budol. Tapos si Virgie Piquero, si Erwin Tulfo, American citizen. Okay, huwag kayo maglala kay Erwin Tulfo, ay ipuporsige ko yan, inantay ko ang desisyon ng Comelec. So, magandang umaga po sa lahat.